Hello po mga kapatid, ah, at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa live. Pagbati po ng kapayapaan sa inyo pong lahat. Yun, ito pong pinost ko na The Truth Shall Prevail, tsaka Minayday ko. First cousin po yan ni Daniel Rason. Kasi po mga kapatid, kagaya nga po nung sinabi niya, mga pakitang tao lang naman yung pamilya na yan. Kaya mga kapatid, mag-isip po kayo. Mag-isip po kayong mabuti kung ito bang iglesia na kausap ko po siya, kausap ko lang bago ako nag-live. Sabi niya, buti naman nagising ka na. Sabi niya, 'di ba natatandaan mo nung huli tayong magkita? Ang sabi sa akin ni Kuala po ang tawag niya doon sa nanay ni Daniel Rason Doon sa kay Beth Rason na demonyo. Sabi niya, 'di ba sinabihan ako ni Kuala. Kuala po yung pong nanay ni Daniel Rason, yun yung tawag nung first cousin ni Daniel Rason na pinost ko po yung conversation namin. Ang sabi niya sa akin, 'di ba? Magbalik loob ka na. Baka dumating na ang Panginoong Hesukristo, madatnang kang ganyan. Alam niyo po, sabi sa loob, sabi nung pamangkin nila, yung pinsan ni Daniel Rason. Sabi pong ganyan. Hindi ka ba niyang kinikilabutan sa sinasabi mo? Kasi alam niya po yung mga baho din nila. Alam niya yung mga baho nila. Kasi magkakamag-anak sila Kaya ganun po mga kapatid. Huwag kayong magagalit po sa akin kung may mga sinasabi ako. Dahil lahat po na sinasabi ko mga kapatid, lahat po yan may batayan. Lahat po yan meron po akong testigo. Kaya ganun po mga kapatid. Kanina lang meron akong kausap na ayaw niyang magpa-disclose. Wag mo muna akong i-disclose, sabi nung kausap ko na kapatid. Kasi pababayaan lang kita muna na matapos sa laban mo. Ang lamig sa labas. Matapos ang laban mo, sabing ganyan. Sabi ko palagay ko hindi na ako matatapos nito, sabi kong ganyan. Hanggat merong mga kapatid na nagre-reach out sa akin, na nagsasabing, salamat po sa Diyos kapatid, sa pagiging boses naming lahat. Kaya po mga kapatid, mag-isip-isip po tayo, mag-isip-isip po kayo. Dahil napakarami na pong taon na nagugol natin dyan sa samahan po na yan. Ako, personally, wala akong pagsisisi, wala akong regrets noong buhay pa po si Brad Eli. Kasi nakita ko kung papaano kami ipagmalasakit ni Brad Eli, personal, yung mga kasama po niya. Nung nasa Singapore po kami, nag-message siya, talagang sinabi mo pa yung Kuala. Sabi nung kapatid na pinsang buo ni Daniel Rason. Yan. Hindi naman nila maipagkakait yung katotohanan na yan. Na sila, mga kamag-anak nila, mga kapatid, wala naman po silang pag-ibig sa kanilang mga kamag-anak. Wala po silang pag-ibig sa mga kamag-anak nila. Mayroong nagkasakit na kamag-anak nila doon sa Kalumpang, sa Bulacan. Dinadaan-daanan lang naman po yun. Bago ka makarating doon sa Smallville, doon sa rest house nila Daniel Rason doon, madadaanan mo yung bahay nung kapatid nung tatay niya.
May sakit po yun, ha? Kapatid po yun sa iglesia. Pero wala, hindi naman po nila, hindi man lang nila madalaw. Kaya yung ginagawa ni Daniel Rason na yan na pagdadalaw sa mga kapatid daw, paimbabaw lang yan. Hindi naman, ano yan, ako, hindi mo madadaya ang mga kapatid Daniel Rason. Kaya, ganon, mga kapatid, napakaraming hindi ko lang kasi po pwedeng sabihin lahat ng nalalaman ko. Hindi ko po pwedeng sabihin ang lahat ng nalalaman ko agad-agad dahil mga kapatid, kagaya nun, ang lamig dito, sobrang lamig. Kagaya nun, kaya hindi po ako makalayo dito sa hotel kasi ubos na po yung ano ko, ubos na yung data ko. Tapos hindi ako makakagamit ng ng Bible pagka kailangan kong magbasa ng talata. Sobrang lamig sa labas. So yun po mga kapatid, kaya ngayon, sa loob mismo ng royal family, merong nangyayaring kaguluhan. Sila po mga kapatid, nagkakagulo na po sila sa royal family. Bakit? Unang-una, sa pera. Tingnan nyo po. Tuwing pupunta ka ng Apalit, napakamahal ng mga paninda. Sobrang mahal ng mga paninda. Samantalang nung panahon ng kapatid na Eli, hindi po monopolize ng pangasiwaan ni Brad Eli yung mga pagtitinda sa Apalit. Ngayon po, monopolize po. Nagtitinda yung nanay, nagtitinda yung kapatid, nagtitinda si Daniel Rason. Tapos yung shawarma nakakapiranggot, pagkamahal-mahal. Saan nyo dinadala lahat ng pera? 'Di ba? Saan nyo dinadala lahat ng pera? Mga kapatid. Kaya ganun po ang paki-explain nga po in your own words kung bakit tuloy-tuloy pa rin yung pang-unfriend and block once Exeter kahit family mo pa. Kasi nga po, ayaw ni Daniel Rason, particularly me, sa akin. Kasi ako, I cannot speak on behalf of anyone or anybody. So, I am telling my own experience. Kaya po, pinapablock ako ni Daniel Rason kasi ultimong amoy ng paa niya, alam ko po, mga kapatid. So, sa madaling salita, marami po akong alam. Marami po akong alam, mga kapatid. Ngayon, ang tatanong nyo, bakit ngayon ka lang kagaya nung pinsan niya? Bakit ngayon ka lang Bakit ngayon ka lang natauhan? Hindi ba parang aso ka sa kanila na sunod-sunuran lang? Kasi, mga kapatid, ganito po yun. Como sumasampalataya ako na ito po ang totoong iglesia, ang nakasulat sa Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa na mabuti at hindi nagkakasala. Tapos, yung talata na, bakit hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang kalikuan? Kaya po ganun mga kapatid, kaya tumagal po ako ng 2 dekada na nagsisilbi sa royal family.
And hindi po pwedeng itong si Daniel Rason na to, mga kapatid. Kung meron man pong lumabas sa iglesia, ito pong si Daniel Rason ang lumabas sa iglesia na sinampalatayanan natin pare-pareho, mga kapatid. Bakit? Sabi po ng Biblia, datapot kahimat kami o isang anghel na mangaral ng iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Mga kapatid, bilin po ni San Pablo yon. Ang sabi po ni San Pablo, kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. So, mga kapatid, ano po ang stand po natin ngayon? Mananatili ba tayo dyan sa iglesia na yan na iglesia ng mga tulisan? Sama-sama na po yung mga tulisan ngayon dyan. Mga KNP na mga kapatid ko, po kayo, mag-imbestiga kayo. Sa Middle East, sa Australia, kaya itong baking na to, napakakapal ng pagmumukha mo, hindi ba napakarami mong atraso sa mga kapatid sa Melbourne, Australia? Baking ka? Kaya kung gaano kapangit yung mukha mo na parang nilamukot ng 10 diablo na mula sa Abaddon, sa kailaliman, ganyang kadumi ang iyong budhi. Biruin mo, hindi ka naman nagtatrabaho sa kumpanya ng kapatid baking. Ang kapal-kapal ng pagbumukha mo na nakiusap sa kapatid pero out of his good faith, isinama ka niya sa payroll. Sumusweldo ka ng 45,000 a month. Yun ba ay maipagkakaila mo, baking? Hindi ba totoo, Resty Reyes? Ayoko po silang tawaging Brad. Ayoko po silang tawaging Brad. Tatawagin mo bang kapatid yung tulisan? Tatawagin mo bang kapatid yung mang-api ng mga kapatid? Kaya po ganun, mga kapatid, po tayo? Mag-imbestiga po tayo. Huwag po tayong basta na lang makikinig kung anong sasabihin ni Daniel Rason. Kaya nga tingnan nyo po, natatakot siya. Inahamon ko na nga siya eh. Di po ba? Dati sinasabi niya, paano mo kakausapin yung yung mukha nga, hindi mo alam kung sino yung nagsasalita, tas gumagamit ng ibang pangalan. Eto ako, hindi naman ako gumagamit ng maskara. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Bes na sila daw ni KDR ang puno at prinsipe sa sitas sa Jeremias? Hindi po. Mali po yan kasi unang-una, itong si Daniel Rason walang alam sa Biblia. Sana po brother, ipatawag ka live, isang pasalamatan para magkaalaman po. Hindi po nila gagawin yan, brother Ronnie Keypoint de Rosario. Hindi po nila gagawin yan at walang mangyayaring ganyan. Kahit lumakad pa po kayo ng paluhod, hindi po nila gagawin yan. Brad Ronnie Keypoint de Rosario, dahil takot lang nila. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na buhay pa itong asawang Hapon ni Arlene Rason? Kinuha mo na siya at nag-live-in na kayo? Hindi ba yan malinaw na pangangalon niya? Napakawalang niya mo, Daniel Rason. Ay ngayon, sige, pamalian mo ko. Buhay pa ang asawa na Hapon ni Arlene Rason. At itong Arlene Rason na to, ang trabaho lang po niya talaga, mga kapatid, sa
Japayuki. Hindi naman sa minamalitan Japayuki. Pero, Japayuki lang po talaga yan. Kaya ngayon, sila ang naghaharing uri. Kaya ngayon, alam niyo po ba mga kapatid? Alam niyo po ba mga kapatid, na wala ako kasi may nagpop-up na message. Alam niyo po ba mga kapatid, labag po yun sa aral ng Biblia? Biro mo, mangangaral ka, kukunin mo lamas. Kaya itong Daniel Rason na to, malibog to eh. Malibog tong Daniel Rason na to eh. Biro mo, kukuha ka ng ang dami namang birhen. Pero bakit bakit itong Japayuki na Arlene Rason na to ang kinuha mo? Ibig sabihin magaling. Kung anong klaseng magaling, hindi ko alam yon kasi wala naman akong asawa. Ginusto nyo yan, di ba? You want war? I give you war. And this war is not my war. It is the war of my God. It is the battle of good and evil. It is the battle of truth and lies. Napakasinungaling mo, Daniel Rason. Napakasinungaling mo. Hindi ba totoo? Yung tatay mo, dinimanda niya yung sarili niyang kapatid? Kung ikaw talagang sa Diyos ka, Daniel Rason, hindi mo ba po pwedeng sabihin, Daddy, kung ano man yung naging problema ninyo ni Uncle nakalimutan ko yung pangalan nung uncle niya na yon. Hindi ba po pwedeng patawarin na lang? Kaya nga naghirap yung mahirap. Hindi si Uncle Rolly Rason. Hindi, yung kalbo. Yung kapitbahay ni Uncle Buga, ni Brad Ruben Rason. Kaya nga sila eh. Nung nandun ako, sabi ni ikaw, yung mga kapatid mo, demonyo. Sabi ni Beth Rason, kay Daddy. Nakita ko, nainis si napika eh. Si Daddy eh. Ikaw na yung mga kapatid mo, anghel. Anghel, sabing ganyan. Inis na eh. Kawawa lang din po si Daddy, sa totoo lang. Ako po kung based on my observation, si Daddy po mabait po yun. Mabait po yun. Based on my observation. Kaya lang, pagka sinabi na nitong demonyita niyang asawa, itong nanay ni Daniel Rason, wala nang magagawa. Kaya to sabi ni Brad Sitaw, basta head chef ko, nagtatalo kami minsan. Nasagot ako kasi pag alam ko tama ako. Pag hindi naman, nagsosorry ako. Pero okay naman kami ng amo ko. Ayaw nga niya ako mawala sa kanya. Kaya hindi porke nasagot ka sa amo mo, hindi ka na rumirespeto sa amo mo. Saka, nung nawala ako sa MCGI, grabe, di na ako lutang sa trabaho. Saka nagustuhan na ako niya. At talaga ayaw niya ako mawala. Kaya yung nagsasabi masama ang sumagot. Bilang OFW, okay lang po iyan kung nasa tama ka. Pero kung mali ka, mag-sorry ka. Sis, wag ganun, ha? Opo, alam niyo po kahapon, tumawag yung boss ko around 5:30. Tinanong niya ako, kumusta ka? Sabi niya, okay naman po ako. Kumusta yung kasama ko? Sinabi ko na sa kanya, sa amo ko, hindi niya po ako kinakausap, sabi kong ganyan. Ba't di kanya kinakausap? Hindi ko rin po alam, ba't di niya po ako kinakausap? Tsaka sinusungitan niya po ako, sabi kong ganyan. Ganun ba? Sige, malapit na din naman akong bumalik dyan.
pabayaan mo na lang, wag mo na lang pansinin. Ganun na nga lang po ang ginagawa ko, sabi ko ganyan. Inano ko lang kasi ano yung kapatid. Alam nyo din po ba yung mga pamangkin ni Brad Ellie na pinapirma ng blankong papel? Wala po akong idea po dyan, kapatid, regarding dyan sa pinapirma yung mga pamangkin ni Brad Ellie ng blankong papel. Wow, grabe, buhay pa asawa ni Arlene. Live-in na sila ni Bonjing. Kaya pala grabe, galit ni Rason kay Bes dahil sa announce dati yan sa pasalamat. Indirect attack pala yun. Totoo ang Lamas versus Himas noon. Ayun po mga kapatid. Yun po ang katotohanan. Kaya itong Daniel Rason na to. Tapos, biruin mo, supposedly, pupunta sina Daniel Rason last year sa Hong Kong. Alam niyo po mga kapatid bakit hindi natuloy? Kasi hindi na-hit ng mga kapatid sa Hong Kong yung target na budget para makapunta si Daniel Rason and his company. Biruin mo, almost 70% ng mga kapatid na nasa Hong Kong domestic helper. Sabi nga nung kapatid, bro, ang laki-laki naman ng lokal. Pwede namang doon na lang para hindi na gumastos. Alam nyo po mga kapatid, noong buhay pa po si Brad Ellie, noong nagstay kami, nagtatago kasi si Brad Ellie dahil doon sa kaso na sa Pilipinas. Nung naging fugitive si Brother Ellie, isa sa mga pinuntahan naming bansa, kasama po ako noon mga kapatid, isa sa mga pinuntahan naming bansa, Singapore. Noong lagi kaming nag-exit sa Malaysia, sa Johor Bahru, parang nahahalata na ng immigration. So, nag-exit kami ngayon sa Hong Kong. Alam niyo po ba mga kapatid, para makatipid si Brother Ellie, tumira po kami sa lokal. Sa lokal po kami nakatira. Alam po yan ng mga kapatid na matatagal sa Hong Kong. Kaya itong si Daniel Rason na nuknukan ng takaw sa pera, ayan, naririnig ito ng nasa industriya. Hindi lang kasi kaya ni-live ko po ito eh. Naririnig ito ng lahat ng mga tao. Alam nila kung gaano katakaw sa pera si Daniel Rason. Biruin mo, kukuha ka ng isang segment host sa hindi mo babayaran. Kaya anong sabi ng segment host sa UNTV? Oportunista tong si Daniel Rason. At manggagamit. Patunayan mo, Daniel Rason, na hindi totoo ang sinasabi ko, na buhay pa ang asawa ni Arlene Rason. Kinuha mo na siya at nag-live-in kayo. Saan ka ngayon kukuha ng kakapalan ng pagmumukha mo, Daniel Rason, na sasabihin mong mabanal ka? Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, ako pag nakita, na-retrieve ko yung picture na sinasabi ko, meron akong kilalang mangangaral ngayon na nagpapakilalang leader ng nasugo ng Diyos. Naku, pag na-retrieve ko yung picture na yon na ay sabog na sabog yon. Panalangin nyo, ma-retrieve ko yon mga kapatid. Nakapost yung mangangaral na yon na parang bold star actor. Kaya ganun po mga kapatid. Magandang araw bro. Ano po ba masasabi ninyo between Brother Ellie and Brother Ulysses? Kasi maraming mga naninira sa kanilang dalawa na pinararatangan na mayroon daw silang relasyon. Ano po ba masasabi ninyo ukol rito?
Unang-una, brother, patay na po si Brother Eli. Hindi na po siya makakapagtanggol sa kanyang sarili. Ang concern ko po ngayon, ito pong, at saka si Brother Eli, kahit papaano mga kapatid, marami po siyang naging contribution sa ating mga pagkatao. Ako po personally, masasabi ko na na malaki po ang naging impact ni Brother Eli sa akin. Hindi po ako maka-Brad Eli, maka-Diyos ako. Pero yung mga naituro ni Brother Eli sa akin na values at saka na-impart niya sa aking pagkatao, como nakasama po ako ni Brother Eli sa Singapore, sa Hong Kong, sa Brazil. Kaya ganun po mga kapatid, marami po akong natutunan kung paano siya makitungo sa mga kasama, kung paano siya kung paano niya po ibalanse yung mga bagay-bagay. Marami po akong natutunan kay Brother Eli. Kaya itong demonyong Daniel Rason na to, napakawalang yamo, Daniel Rason. Bakit? Biruin mo, buhay pa yung asawang hapon ni Arlene Rason. Kinuha mo na siya at nag-live-in na kayo. Sige, pamalian mo yan. Pamalian mo yan. Kaya ganun po mga kapatid. Kaya merong nag-message sa akin kanina na meron daw tinitikman na ibang babae si Daniel Rason. Sabi ko, brother, ayoko kasing magsalita ng hindi konkreto. Kasi lalabas, pati ako sinungaling na rin noon. Ayaw po ng Diyos yung sinungaling. Sabi po ng Biblia sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pag nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng sagan ng kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So, yung kasinungalingan po, as much as possible, ayokong mag-rely sa mga hearsay. Ako po, kaya ko po sinasabi ito, alam ko po kasi first hand. Alam ko po kasi first hand. Nasagot na ni Brad Badong na ganun nga si FS, wala na po, dapat i-confirm. Good answer, bro. Kaya ganun po mga kapatid, ayan, unti-unti nang maglalabasan yan mga kapatid. Alam nyo po, parang ganito lang po yan. Sa revolusyon ng Pilipinas, ang nag-spark para sa revolusyon, kung di ako nagkakamali, yung La Liga Filipina. Tapos yung Noli Me Tangere at La Solidaridad ni Jose Rizal. Ganyan din po mga kapatid. Marami na akong kausap na mga kapatid na magsasalita na po niyan unti-unti mga kapatid. At mas magugulantang po kayo sa mga malalaman po ninyo. Naku, napakarami pong katiwalian ngayon sa iglesia. Biruin mo, buhay pa po si Brad Eli. Niloloko na pala siya ng ibang mga KNP. Kaya ako no wonder, itong si Sunny Catan, pinarusahan ng Diyos. 3 cancer. Ayan, magpatong-patong na kayo. Kaya, naku, Brad Rodel, manindigan ka. Manindigan ka, Brad Rodel. Dahil matanda na ang iyong mga magulang, papayag ka ba, Brad Rodel, na makakamatayan ng iyong mga magulang na nasa mali na silang pananampalataya? Papayag ka ba, Brad Josel, na makakamatayan ni Mami Let na iyong nanay na nasa maling pananampalataya na siya? Alam mo yan, Brad Josel, na pinag-iinitan ka ni Daniel Rason.
Opo, tama po ang nadinig nyo. Tama po ang inyong napakinggan. Pinag-iinitan po ni Daniel Rason itong si Brad Josel. Bakit? Naiinggit po kasi sa kanya. Insecure po kasi si Daniel Rason kay Brad Josel. Ayan, sinasabi ko na po mga kapatid. Alam po nila yan. Noong umuwi sila sa Pilipinas, first time nilang umuwi na buong pamilya, pinagtulong-tulungan po siya, pati ng mga KNP. Anong sabi ni Daniel Rason? Tapatin mo ko, Josel. Meron ka bang balak na maging leader? Hindi ba totoo yan? May mga saksing mga kapatid diyan. Mapapasinungalingan niyo ba yan? Kaya ganon mga kapatid. Huwag po kayong sabi ko nga po sa inyo. Mahirap kasing bigla-biglain yung mga katotohanan. O ngayon, ano na po kayo? Marami na po kayong alam sa mga previous video ko. So, hindi na po bago sa inyo yung mga maririnig ninyong mga katiwalian. Gusto nyo pa? O, dahan-dahan lang. Kasi baka mabundat na kayo. Mga kapatid, isa lang po ang masasabi ko. Kaya ngayon, lahat ng mga KNP, lahat ba? Hindi naman pala lahat. Karamihan, most of the KNP, takot ngayon sa akin. Bakit? Pagka bumagsak na yung MCGI na yan, bagsak na sila. Sa bagay, kahit bumagsak na ang MCGI, mga kapatid, sa dami na ng naisubi nilang pera, magtanong kayo sa Singapore, mga kapatid, biruin mo, AP ka, aliping pampok ka, ang auditor, asawa mo. So, kaya nilang manipulahan yung record. Hindi ba totoo yan, Robert Naboa? Biruin mo, saan kayo nakakuha ng pambili ng bahay nyo sa Singapore? Sabi nga nung kapatid, ang tagal na namin dito. At pareho kaming may professional ng asawa ko. Como meron kaming pinag-aaral, hindi kami makabili ng bahay, hindi kami makabili ng sasakyan. Itong si Robert Naboa, ang nagtatrabaho lang naman, si Monet Naboa. Kaya no wonder, 3 weeks ago, noong first na sumabog itong ganitong issue, nagre-reach out sa akin si Monet Naboa. Meron po akong record niyan. Meron akong screenshot niyan na nag-usap kami. Wala naman po akong idea eh. Diyan sa hindi, meron pala akong idea na talaga. Kaya lang, hindi ko naman gustong ilabas talaga yung Kaya lang, hindi mga kapatid, kailangan malaman nyo yung katotohanan. Yung mga KNP na yan, si Baking, si Resty Reyes, si Robert Naboa, magkakakontsaba po yan sa pangungurakot ng pera ng iglesia. Pero hindi nila alam, pagka nakatalikod yung isa, sinisiraan nila. Kaya sila nagsisiraan sila eh. Mga kapatid, sila nagsisiraan sila. Biruin mo, Brad Rodel, ilang taong ka na sa iglesia? Bakit lagi mo sinasabi, ngayon ko lang po narinig yan. Ang galing, ngayon ko lang. Kaya anong sinasabi ng mga kapatid? Parang nilalapastangan nila yung nagturo sa kanila. Kaya lang naman tayo pare-parehong naanib sa iglesia dahil sa pagtuturo ni Brad Eli. Tapos sasabihin ninyo, ngayon nyo lang narinig yan, ilang talata lang naman ang binabasa ni Bonjing, ni Daniel Rason.
Tapos ikaw, Brad Josel, ganun ang sasabihin mo na ngayon mo lang na, ako, no wonder. Kasi pinag-iinitan po talaga ni Daniel Rason si Brad Josel, mga kapatid. Totoo po yun. Natatandaan nyo po nung pandemic, 2021 yata or 2022. Basta during the latter days of pandemic, nagpasalamat po si Brad Josel. Meron po siyang sariling parang documentary na ginawa para sa kanyang pasasalamat. Ang highlighted po doon, nagpapasalamat po siya sa Diyos dahil nakilala niya si Brad Eli tsaka si Brad Daniel. Alam niyo po, kinabukasan, sabi po ni Brad doon, kapulong, Mami, napakinggan mo ba yung sa pasalamat kagabi? Ang sabi ni Mami, nung nanay yung demonyong nanay ni Daniel Rason. Sabi niya, oo nga, sabi ganyan, nagpapakilala. Gustong maging leader. Biglang napatingin sa akin si Brad Don Kapulong. Naku, Mami, ingat tayo kasi meron silang dito, makamalyari ang si Badong. Hindi po ako makamalyari. Mahal ko po yung pamilya Malyari kasi. Bakit? Dahil kung papaano ko po nakita yung bahay nila sa San Simon, nung maanib ako hanggang ngayon, ganun pa rin. Unfinished. Unfinished po yung bahay nila. Kaya nung nasa Pilipinas ako, nandun si Mami Let, siniservisan ko sila, gusto nilang pumunta sa ilalabas ko sila, papakainin ko sila sa labas. Kasi tinuring kong pamilya, yung pamilya Malyari. Tapos, tinawag ako nung nanay yung mami, yung nanay yung demonyong nanay ni Daniel Rason. Hoy, Badong, narinig mo ba yung pinag-usapan namin? Alam po kasi nila bingi ako. Hindi po nila alam, nagbibingi-bingihan lang talaga ako. Sa madalas na pagkakataon, nagbibingi-bingihan lang ako dahil sa mga naririnig kong hindi kaaya-aya, hindi makatarungan, hindi makadiyos, hindi makakapatid. Sabi ko, hindi ko po narinig, di po ba bingi po ako, sabi kong ganyan. Ganun ba? O sige, umalis ka na doon. Pumunta ka doon. Linisin mo yung ganito. Linisin mo yung ganyan. Matagal ko pong kinimkim yun sa puso ko. Hindi ko po yun binabanggit sa pamilya Malyari. Until such time, nung umuwi po sila sa Pilipinas noong 2023, mga kapatid, 3 beses pong ginisa ni Daniel Rason yung mag-asawang si Sranza at saka si Brad Josel Malyari. Ano pong sabi ni Ate Ranza? Isa na lang. Pagka nagkaroon pa ng wave po ang tawag first wave, second wave, third wave. Pagka nagkaroon pa ng fourth wave, magsasalita na talaga ako. Kaya yan pong asawa ni Daniel Rason na yan, walang ya din po yan, mga kapatid. Walang ya din po yan. Kung hindi ka walang ya, Arlene Rason, kung marangal kang babae, buhay pa yung tatay ng anak mo, makikisama ka kay Daniel Rason? Kaya tingnan nyo, ang halay manamit ni Arlene Rason. Ayoko sanang idamay ka, Arlene Rason. Kaya lang, sobra na yung ginagawa mo. Ikaw ngayon yung naghahari-harian. Ako, mataas ang regards ko before. Kaya lang,
masyado kang feeling. Unang-una, saan ka ba pinulot? Sa kangkungan ka lang din naman pinulot. Japayuki ka lang. Gusto mo ng prueba? Baka pagka pinakita ko yung prueba, mga kapatid, na naka one piece na nagpe-perform sa Japan. Sila pong magkakapatid. Kaya sisirain nyo yung kredibilidad ko. Go ahead. Mulat na ngayon ang lahat ng mga tao, mulat na ngayon ang mga kapatid. Kaya kayo, hindi na lang ako magbabanggit ng iba, member ng royal family. Hindi mo alam, merong member ng royal family, hindi naman din naniniwala na kay Daniel Rason. Hindi ko babanggitin yon. Yung ang nanay mismo ni Daniel Rason, ayaw niya kay Arlene Rason . Kaya tingnan nyo, nakita nyo na bang meron silang sama-samang picture? Pati yung sa side ni wala. Biruin mo, namatay yung kapatid ng nanay mo, Daniel Rason. Pumunta ka ba sa lamay? Anong sabi? Kaya hindi pumunta sa lamay si kuya, sabi nung kapatid na sabi nung nanay. Kasi ihingan lang siya ng pera ng mga pinsan niya. Biro mo, ganyan kayo kagahaman sa pera. Merong nag-message sa akin, bro, pakitago mo yung pangalan ko. Sabing ganyan. Apo po ako ni Brad Eli. Anak po ako ni ganito. Lolo ko po si ganito. Baka po palayasin kami pagka nalaman na ako po yung nag-message po ako sa inyo. Pero walang ya po talaga yan si Lola Beth. Walang ya po talaga yan. Sabi ni nung apo, anak po siya ng anak ng kapatid niya. Oo, mga kaanib din yung pamilya ni Arlene Rason. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Kaya mga kapatid, kung mahal po natin yung ating mga kaluluwa, bahala po kayo. Kung gusto ninyong magpaakay pa dyan, kung gusto ninyong manatili pa dyan sa iglesia na yan, problema nyo na yan. Sino bang magagastusan? Kami ba? Hindi. Samantalang kami ngayon, mas masaya na kami. Bakit? Hindi na kami nabe-brainwash. Tsaka ako personally alam ko na ako kaugnay pa rin dun sa iglesyang sinampalatayanan ko. Bakit? Ito yung bili ng Ito yung bili ni San Pablo . Sabi ni San Pablo sa Galatia Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 9. Ako ay namamangha sa kaparaanan kung bakit napakadali ninyong lumayo mula sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo patungo sa kakaibang uri ng ebanghelyo. Hindi ito talagang kakaibang ebanghelyo maliban na may saglit. Hanap tayo ng ibang version. Parang ibang version to. Saglit lang po mga kapatid . One man lang po tayo. One man band lang po tayo.
Galacia 1:6 hanggang pasensya na po mga kapatid ha. Nag-aano lang po ako. Ito. Ito. Ang sabi po ni San Pablo, nagtataka ako kung bakit ganoon na lamang kabilis ninyong tinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang ebanghelyo. Ganyan po ang nangyayari ngayon mga kapatid. Yung pong narinig po natin na ipinangaral ng kapatid na Soriano sa atin nung buhay po siya, pinapalitan ngayon ni Daniel Rason. Pinapalitan. Babasahin po natin ha. Nagtataka ako, sabi ni San Pablo, kung bakit ganoon na lamang kabilis ninyong tinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang ebanghelyo. Ang totoo'y wala namang ibang ebanghelyo, subalit sinabi ko ito sapagkat may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Tandaan niyo po yun. Sabi po niya, subalit sinasabi ko ito sapagkat may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit, sino man ang mangaral ng ebanghelyong naiiba kaysa ipinangaral na namin sa inyo, kami man, ito o isa mang anghel mula sa langit, dapat siyang sumpain ng Diyos. Sinabi na namin ito noon at ngayoy uulitin ko. Sino man ang mangaral sa inyo ng kakaibang ebanghelyo kaysa sa tinanggap ninyo ay dapat sumpain ng Diyos. Kaya itong si Daniel Rason, kasumpa-sumpa sa Diyos. Bakit? Isang talata lang, mapapatunayan na natin siyang kasumpa-sumpa sa Diyos. Anong talata? Mateo 6:1-2. Ang sabi ng Biblia ay ganito, Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Kaya ganun po mga kapatid, ang sabi ni San Pablo, tatapwat kahimat kami o isa mang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyong iba sa ipinangaral namin sa inyo ay matakwil. Kaya po ganun mga kapatid. Meron pong nangyayaring alitan ngayon Meron pong nangyayaring alitan ngayon between the royal families. Unang-una, sampid lang naman itong Arlene Rason na to sa royal family. Sampid lang po yan. Hindi ka na nahiya, Arlene Rason. Hindi ka na kinikilabutan sa pagkatao mo. Buhay pa yung asawa mong tatay ng anak mo. Sumama ka na.
dito kay Daniel Rason. Hindi ko naman alam kung siguro magaling. Syempre may experience Lamas Kaya ganun mga kapatid. Sabi, malinaw Malinaw ang sinasabi ng Biblia Datapwat kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo. Iba sa aming ipinangaral, matakwil, sumpain. Kaya nga sabi ng Biblia sa Jeremias 17:5 ni Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya lahat ng titiwala ngayon kay Daniel Rason, madadamay kayo sa sumpang aabutin, sa sumpang igagawad ng Diyos sa taong itong si Daniel Rason. Kasumpa-sumpa yan si Daniel Rason. Kasumpa-sumpa. Bakit? Biruin mo fiesta ng Diyos, pinayagan mo na iprosesyon yung isang float na meron mong estatwa. Hindi na kayo kinalabutan yan. Sabi ng Biblia, huwag kang gagawa para sa iyo ng anumang larawang kawangis ng anumang bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Pag sinabing wag, ang katumbas pong salita ng wag ay bawal. Kaya Daniel Rason, naku, wala. Pinagtatanggol mo yung pinagtatanggol mo yung mga KNP mo. Pinagtatanggol pa kita dati. Ngayon, sabi mo, wag sasalangsangin yung desisyon ng yung mga KNP kasi pare-pareho na kayong tiwali. Hindi ba isinumbong ni Brad Jerex Laguno na asawa ni Sis Grace Arce, itong si Robert Naboa? Isa po yan si Brad Jerex na nagsumbong kay Robert Naboa. Wala kang ingat sa budhi ng mga kapatid na inaakay mo, Daniel Rason. Nung buhay si kapatid na Eli, hindi siya ganyan, kahit papaano. Kaya, ganyan, mga kapatid. Meron pong nangyayaring maraming nangyayaring anomalya. Maraming nangyayaring anomalya sa iglesia. Gusto nyo pa po bang iba? Hindi ba totoo, Daniel Rason, na yung sinasabi kong matandang lalaki, na kilalang kilala mo ng bababae, hindi mo may kakaila yun. Hindi mo may kakaila yun, Daniel Rason. At kilala din ni Rhea sa Sondoncillo at ni Marita, Takeda Karisma, yung matandang lalaki na ito. Kilala nila yan dahil bakit? Kasama sila na sumusunod, nagko-convoy doon sa sasakyan ng matandang lalaki na yon kung saan siya pupunta. Boom! Nakita nila kung saan pumunta. Doon sa bahay ng kanyang babae. Sabi ko na nga sa'yo, Daniel Rason hindi pa yan matindi. Nako. Kaya nga, di ba sinasabi mo, binablap mo ko, tinatakot mo ko. Kung may alam ka, mas may alam ako, mas matindi sa alam mo. Sige, meron pang mas titindi sa mga alam ko na to. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, at saka sa mga nanonood ngayon, pagka na-retrieve ko yung litrato na yon na litrato yun ng isang leader ng isang reliyon ngayon na ang po niya, ang post niya, bold star na bold star. Wet look pa, mga kapatid, wet look pa. Bold star na bold star. Kaya siguro ang pangarap niya talaga dati is maging bold star. Yun, mga kapatid.
At yun lamang po siguro ngayon. Wala eh. Ayaw mong manatili doon sa aral na ano. Samantalang ang bili ng kapatid na ni San Pablo sa kanyang sa ahalili sa kanya. Ang sabi ng Biblia, ito po'y bilin ni San Pablo at bilin din ni Brad Eli sa kanyang halili sa kanya. Ang sabi ng Biblia sa ikalawang Timoteo 3:14 hanggang 17, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Hindi po nanatili si Daniel Rason sa mga bagay na kanyang pinag-aralan. Bakit? Alam niyo po ba, merong isang insidente sa Brazil na nag-away-away po sila doon. Nag-away-away. Si Brandon Capulong at si Ulysses, magsusuntukan na po noon. Magsusuntukan na po sila. Dahil ang gusto po ni Brad Eli, mag-stay po si Daniel Rason doon para maturuan niya. Kaya lang itong si Daniel Rason, ayaw po eh. Ayaw eh. Makalaman kasi talaga si Daniel Rason. Yan po ang totoo mga kapatid. Nandun po kasi ako eh. Nag-away-away sila dun sa dining table, dun sa bahay sa Brazil, sa 155. Rua dos Lambaris, kung hindi ako nagkakamali. Yun po yung yung unang bahay ni Brad Eli sa Brazil. Rua dos Lambaris. Kung hindi ako nagkakamali sa Jurere, 155. Ano yun, kung hindi ako nagkakamali, doktrina or Bible exposition. Basta may gawain, nag-aawitan na nga po nun eh. Paglabas ko po ng pinto, nung kwarto nila Brandon Capulong, inaayos ko kasi nililinis ko eh. Pero naririnig ko na sila na nag-aaway, sumilip ako. Magsusuntukan na po itong si Brandon at saka si Yuli. Si Brad Yuli. Noong numero 1 na, lumabas po ako ng kwarto. Sabi ko, malapit na pong manalangin, numero 1 na po. Saka po sila naghiwalay. Kaya ganun po mga kapatid, kailangan nyo pong malaman po ito mga kapatid. Marami pong mga nangyayaring hindi po natin naririnig, hindi po natin nakikita. Sabi ko nga po, kahit tulog yung dalawang matanda na magulang ni Daniel Rason, alam ko po iniisip nila. Lalo na yung nanay. With all fairness naman kay daddy, kahit ganun po yun, nakita ko na mas mabait siya kaysa kay Beth Rason. Itong si Beth Rason, sinasamba niyan pera. Tanungin niyo po yung isa sa mga nakasama nila. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Kaya ganun po mga kapatid. Napakasinungaling po nitong Daniel Rason na ito. Ang bilin ni San Pablo kay Timoteo, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang tao po ng Diyos, mga kapatid, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Katunayan,
na mali itong sinasabi, labag sa aral ng Panginoong Jesucristo, itong sinasabi at itinuturo ni Daniel Rason na i-block ninyo, kapag masama, i-block ninyo. Ayan, mga kapatid, yung karanasan po natin, laban ang ating budhi, laban ang ating espiritu sa kanyang itinuturong maling ebanghelyo. Bakit? Ang sabi po ng Biblia malinaw Sabi ng Biblia, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang mga ahatulan sa hapoy ng paghuhukom. Anong utos niya, no? I-block ninyo. Nagtanong tungkol sa kung totoo ba yung ganito, na kumakalat sa internet. I-block ninyo. I-block ninyo agad. Tapos sasabihin nila, meron daw akong balak maging KNP. Hello. Yan lang ang masasabi ko. Hello. Hindi totoo yan. Kasi ako, nung dumidestino ako, gusto ko lagi meron akong kasamang manggagawa. Bakit? Gusto ko, yun lang yung naka-front. Ako, kikilos na lang. Gusto ko magluluto na lang. Aasikasuin ko yung mga kapatid. Kaya ganun po mga kapatid, kung meron pong lumihis, hindi po tayo yun mga kapatid. Kung meron pong lumihis sa aral ng kaligtasan, ito pong lumihis na ito ay si Daniel Rason. Ito pong lumihis na ito ay yung mga KNP, mga hinayupak na mga KNP niyang matakaw sa matakaw sa pakinabang, matakaw sa pera. Basahin po natin yung nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Sabi po ng Biblia, basahin po natin sa Isaias 56:11, ang sabi pong nakasulat ay ganito. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kaniyang pakinabang. Napakalinaw mga kapatid, Napakalinaw. Uulitin ko mga kapatid. Nakasulat po yan, meron po kayong mga Biblia. Buksan ninyo mga Biblia nyo. Kung wala kayong Biblia, meron pong nagpapa-accept. Hindi ko po muna ma-accept mga kapatid kasi mawawala po tayo pare-pareho dito sa live na to. Pasensya na po. I-accept ko po kayo after ng live mga kapatid. Buklatin nyo po yung mga Biblia ninyo mga kapatid. Nakasulat malinaw. Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat at sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Kaya yan po mga kapatid, yan ang ginagawa ngayon ng mga KNP na matatakaw. Matatakaw sa pera. Biruin mo, anong mukhang ihaharap mo sa kapatiran ngayon, Efren Baking? Mapagbanal-banalan ka. Kaya ako, yung nakita ko nung dumadalo ako, habang nakikinig ako ng mga paanyaya bago yung formal na ng pagkakatipon, nakita ko ng mata ko, naging halimaw si Efren Baking. Naging halimaw siya.
Kinuskus ko pa po yung mata ko, baka na ano lang ako, na parang, ano bang tawag doon? Namali lang ako. Pagkatapos kong kusutin yung mata ko, mga kapatid, yun pa rin, halimaw pa rin. Wala naman po akong idea dyan. Alam niyo po mga kapatid, mahal ko po dati yung si Efren Baking na yun. Bakit? Alam ko po kasi siya yung siya yung isa sa mga pangunahing KNP na pinagkakatiwalaan at mahal ni Brad Ellie. Oo, akala ko na malikmata lang ako. Biruin mo, palagay niyo po ba mga kapatid, isa lang ang kapatid na kinausap niya para swelduhan siya sa kumpanya? Hindi ba totoo mga kapatid sa Melbourne, Australia, na marami pong atraso sa kaperahan si Efren Baking diyan sa lokal po ninyo sa Melbourne, Australia? Biruin mo, ang daming perang nawawala, ang daming pera ng iglesia. Biruin mo, isa sa lokal sa abroad. Ay, wag ko nang sasabihin mga kapatid. Basta. Marami po mga kapatid. Daang-daang libong dolyares mga kapatid. Hindi lang 100,000 dolyares. Hindi lang, isang lokal pa lang yun mga kapatid. Isang lokal pa lang yun. Ngayon, bakit hindi matapos-tapos yung pasalamatan? Ganun ba kawalang pera, budget ang iglesia? Nagkakamali po kayo mga kapatid. Napakaraming pera ng iglesia. Napakaraming pera ng iglesia. Sobrang dami ng pera sa iglesia. Lalo na ngayon. Biruin mo, wala namang ginagawang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Tapos, meron tayong sariling TV station. Meron tayong sariling radio station. Anong ginagawa ni Daniel Rason? Ayun, nagpapalipad ng motorsiklo. Kaya itong si Daniel Rason na to, napakasinungaling eh. Dapat last year, pupunta siya sa Como hindi na target ng mga kapatid sa Hong Kong yung budget na dapat nilang ialat, pang saludar, kay Daniel Rason sa kanyang pagbisita last year, dapat. Kaya hindi po siya natuloy. Sabi nung ni Efren Baking, di ba, pumunta nun si Efren Baking at saka si Resty Reyes. Ang sabi niya, busy si Daniel Rason. Tapos kamukat-mukat mo, makikita na yung isang vlogger nagpunta doon at hinarap niya. Same day mga kapatid. Same day. Ganon ka ba ka-busy, Daniel Rason? At ganon ka ba ka-importante? Ang sabi ni San Pablo, ganito, ang sabi po ni San Pablo sa 2 Korinto 12:14 hanggang 15, narito ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo. Tandaan niyo po yung salita na yon. At ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti. Alam niyo po mga kapatid, itong punta ni Daniel Rason,
sa Hong Kong. Alam niyo po ba ang sumagot po niyan? Ang mga kapatid sa Hong Kong. Karamihan po ng mga kapatid sa Hong Kong, mga kapatid, domestic helper. Hindi po natin sa minamaliit yung mga kapatid na domestic helper. Hindi po. Wala po tayong sinasabing minamaliit natin. Pero, ang gusto ko pong maintindihan po ninyo, sabi ni San Pablo, napakalinaw. Narito ito ang ikatlo na ako'y handang pumarihan sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo. Sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Ang mangangaral ng Diyos, hindi nagpapabigat. Merong kapatid sa Taiwan nung bumisita si Daniel Rason sa Taiwan. Yung isa sa mga anak ni Daniel Rason, alanganing oras, parang nag-crave ng pagkain na particular, nakalimutan ko lang yung pagkain na sinabi nung kapatid. Alam nyo po mga kapatid, ang layo-layo ang layo-layo nung pinagbilhan nung pagkain na kinrave nung isa sa mga anak ni Daniel Rason. Nung ibigay po, nakita lang, nandun lang, hindi man lang, paano ba? Pinabaya lang sa lamesa. So walang walang pakialam. Pero nag-effort yung mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, with all fairness si Brother Eli, lugaw lang po, okay na po siya. Lugaw lang po, talagang wala pong exaggeration po yon mga kapatid. Lugaw lang, masaya na po si Brad Eli. Etong si Daniel Rason, naku. Kaya tingnan nyo yung tiyan niya, ang laki-laki. Napakatakaw. Matakaw sa atensyon, matakaw sa papuri. Kaya itong si Daniel Rason talagang susumpain to ng Diyos eh. Hindi ka kinikilabutan na laging binabanggit sa pasalamat yung pangalan mo. Samantalang nung buhay si Brad Eli, sasabihin pa lang ng kapatid yung pangalan niya, kapatid, wag mo nang ituloy yan. Wag mo akong pasalamatan mo ang Diyos. Okay na yung sabihin mong salamat po sa Diyos. Okay na yon. Totoo, pa-humble effect. Yung pag-ganun-ganun niya na parang santo. Gunggong ka Daniel Rason. Ay nako mga kapatid ko. Yun lang po ang aking masasabi. Siguro napakarami ko na pong sinabi ngayon. Biro mo, sarili mong mga kamag-anak. Yan, pinagtatawanan ka. Bakit? Sabi ng Biblia, ito po sabi ng Biblia, sabi po ng Biblia, sa unang Timoteo 5:8, datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandilis sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Alam niyo po mga kapatid, si Brad Eli, kahit hindi niya po kadugo, kinukup-kup niya. Doon ko po na-appreciate kay Brother Eli kung gaano kahalaga ang kapatid. Ang sabi po ni Brad Eli, basta yung salitang kapatid nakadikit pa sa isang kapatid, nangangahulugan yan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya noon, sinasabi ng kapatid na Eli, sa iglesyang ito, wala kahit isa mang kapatid na mapapabayaan sa abot ng aming nalalaman. Walang mamamalimos sa iglesyang ito, sabi ng kapatid na Eli. Totoo po yun sa loob ng kapatid na Eli, mga kapatid.
sa abot ng kanyang makakaya. Hindi. Biruin mo, pagmamalaki mo pa sa pulpito na wala akong utang na loob. Nagkasakit yung nanay ko, nagkasakit yung tatay ko, pinagamot mo. Namatay sila, yung nanay at tatay ko, pinalibing mo. Ano? Daniel Rason? Ang kapal ng pagmumukha mo para sabihin mo yan. Ni piso wala kang ambag, Daniel Rason. Ni piso wala kang ambag. Kaya nung pumunta sa Lamay si Brandon Kapulong. Kaya alam niyo po mga kapatid, kahit may tampo ako dun sa mag-asawa na yon, mahal ko pa rin yun. Kasi lalo na yung mga anak nila, mahal ko yung mga anak nila. Kaya kahit may mga sinasabi-sabi yung iba dyan, lalo na kay Sid ng concert, ako mismo kinausap ko yung bata. Okay lang yan, sabi ko. Ako masaya ako. Kasi nakita ko po yung mga anak ni Brandon Kapulong. Tinuruan po sila na tumulong sa gawain. Kung mag-abuloy po yun, mga kapatid, ganyang kakapal. At ang kulay lang ng abuloy nila, dalawa lang. Dalawa lang po mga kapatid. Kulay ng 500 at kulay ng 1,000. Si Yeye at saka si Sid. Si Teban, hindi ko na po masyadong Isa ako sa mga nag-alaga kay Teban nung bagong panganak hanggang siguro mga 3 years old, ganun. Kaya itong mga bagong kabit kila Brandon Kapulong na sasabihin na wala akong utang na loob, oy, napasama ako kina Brandon Kapulong, mahirap pa lang sila. Kaya wag niyo akong aanuhin na wala akong utang na loob. Unang-una, wala naman akong sahod dyan. At sila ang makakapagpatunay na hindi ako tamad dyan. Dati nangangalakal pa lang kami sa Baclaran, tsaka sa Divisoria. Ang hirap-hirap ng parking sa Divisoria. Papasan-pasanin mo yung mga kalakal na pinamili namin ni Brandon. Tapos si Sis Lisel na naghihintay sa sakyan kasi sakitin po si Sis Lisel. Mahina ang katawan. Tapos ang kinakain lang po namin nun, Jollibee. Jollibee po, hindi pa po bawal nun, pinagbabawal. Nahayagan yung Jollibee. Kumakain po kami ng Jollibee. Tapos pag si Sis Lisel, nasa gitna kami ng traffic, tabo lang. Ganun po kami ganun kami ka-close. Pamilya na ang turingan namin. Pagkakain kami ng Jollibee, yung kanin, isasawsaw lang namin doon sa gravy. Kakainin namin ganun. Walang kutsa-kutsara. Kaya in fairness, nakita ko na talagang nagsikap at nagtumulong yung pamilya Kapulong na yon kay Brad Ellie, si Brandon at saka si Sis Lisel. Kaya yung pamilya ni Brandon Kapulong, mahal ko. Si Ate Lai, tsaka si Inda. Mahal din ako nung mga yon. Bago ako umalis ng bansa, pumunta ako. Sabi nga ni Inda, nung nanay ni Brandon, akala ko hindi mo ako dadalawin. Kasi minahal ko yung mga kapatid, minahal ko yung kapatiran. Kaya mga kapatid, masakit ito sa kalooban ko, itong nangyayari na to. Masakit yung ginawa nila sa akin. Kaya lang, nag-iba nung namatay si Brad Ellie. Maraming naging iba. Maraming nangyaring pagkakaiba. Totoo bang binibigay ni Kuya sweldo niya kay Bes? Diyan po wala po akong personal knowledge kasi madali lang pong sabihin yun Pero sa bagay, natimbre ko naman na kay Brad Onat yung mga property nila. Yan, mga kapatid. Tsaka yung pong mga property nila,
Hindi naman po nakapangalan sa kanila. Hindi po nakapangalan sa kanila. Yung bahay sa La Vista, hindi naman po nakapangalan sa kanila. Yung bahay sa Timog, hindi naman din nakapangalan sa kanila. Yung bahay sa ganyan, sa ganito, hindi rin nakapangalan sa kanila. Bro, di ba sabi mo si Sis Luz dati dapat magkakaasawa na dapat may manliligaw sa kanya kaso pinili niya ang sinabi ni Brother Eli. Maglingkod na walang istorbo. Bakit ngayon? Ngayon mga worker at MMC at NC madali nang mag-asawa at di nasususpindi. Dati nasususpindi ang mga kapatid dahil dyan. Kasi po, pagka inigpitan ni Daniel Rason, yung aral, mauubos po sila lalo. Mauubos lalo ang mga miyembro niya. Unang-una, wala namang sustansya yung ipinapangaral ni Daniel Rason. Ayan, kayo po ang ebidensya mga kapatid. Kayo po ang makakapagpatunay niyan na walang sustansya. Bakit? Tamad po kasing magbasa ng Biblia si Daniel Rason. Kaya ganun mga kapatid. Gusto pong turuan ni Brad Eli nung nasa Brazil. Gusto niyang turuan kung paano i-handle ang problema ng mga kapatid. Gusto niyang turuan sa Biblia si Daniel Rason. Wala. Iba po yung nasa isip niya. Siguro babae, isa na yon. Matakaw kasi. Biro mo, may asawa, buhay pa yung asawa ni Arlene Rason, kukunin mo na. Hindi ka ba matakaw sa babae nun? At wala kang delikadesa bilang nagpapakilalang mangangaral ng Diyos. Bakit? Itong kinuha mo isang lamas. Kaya ganun mga kapatid. Regarding dun sa tanong ng kapatid kay Ate Luz, opo, ang dapat maging asawa ni Sis Luz, kabatch ko po sa seminar, si Brad Erwin, ang pangalan, Brad Erwin. Kaya lang bata po yun, kasi halos kasing edad ko lang po yata. Kaya pinagtatawanan po siya ng royal family, tsaka ng mga KNP Sabi nila, si Sis Luz maganit na, lumalandi pa. Kaya ako po, awang-awa po ako nun kay Sis Luz Biro mo, anong naririnig nung mga bata, yung ganong salita, na yung isa sa mga kasangkapan ng Diyos, nakakatulong ni Brad Eli. Sa pagsasalita ng aral ng Diyos, maririnig nila na ganon na may issue na itong si Luz, maganit na. Kumbaga sa karne, makunat na, lumalandi pa, kumikiri pa. Ayan, kaya nakakalungkot mga kapatid. Tapos biro mo, nagpatinda lang si Sis Luz ng siguro itong pobreng si Sis Luz gustong kumita kahit papaano, nagpatinda sa La Verdad ng lutong ulam. Ilang piraso lang naman nakita ngayon nung isang loyal kay doon sa demonyong nanay ni Daniel Rason. Ayun, pinag-initan yung pobreng bata na pinagtinda ni Sis Luz ng tindang ulam. Kaya yun po mga kapatid, alam nyo po ba ang kinikita ng magulang ni Daniel Rason araw-araw? Naku mga kapatid, malulula kayo. Ang kita po nila sa isang araw, kung hindi po ako nagkakamali, saglit lang, kukwentahin ko po siguro, sabihin na natin dun sa kantin, sabihin na natin na ang average ng kita nila, daily gross income, hindi bababa sa 200,000. 150 to 200,000
daily gross income. Bukod pa po yan, mga kapatid. Kasi sila po ang nagpapakain ng libre. Akala po nila libre, binabayaran po yan ng iglesia. Hindi naman po papayag yan si Betrason na mag-aano sila na walang bayad. Alam nyo po, yung pakain na libre sa mga estudyante sa La Verdad, binabayaran po yan ng iglesia. Sa kina Betrason na demonyo na matakaw sa pera. Inahanap ko po yung yung calculator dito sa laptop ko eh. Sabihin na nating 1,000 lang yung 1,000 lang ang estudyante ng La Verdad. 1,000 times, sabihin na natin ang 1,000 ay 25 pesos. 1,000 times 25 pesos, 25,000 pesos po yun. Ilan po ang, kung sa 25 pesos na lang po, na budget ng meal. Ilan po mga kapatid ang estudyante ng La Verdad? Kaya mga kapatid, ang dami po nilang luxury car. Marami po silang luxury car. Tapos, ang lakas-lakas ng loob ninyo na kutsain yung ibang reliyon. Kutsain si Kibuloy, kutsain si Manalo, kutsain yung mga paring Katoliko, kutsain yung mga pastor. Ay, naku. Kaya ganun po mga kapatid, mag-ano po kayo. Mag-imbestiga po kayo kung mahal po ninyo talaga ang inyong mga kaluluwa. Kaya ganun po mga kapatid. May sports car si KD? Ay, oo naman. Hindi lang sports car. Hindi lang pang sports. Pang pamilya pa. Ay, baliktad yata. Ay, hindi lang pang pamilya. Pang sports pa. Sa La Vista, mga kapatid, meron po siyang man cave doon. Malaki yung man cave niya sa bahay sa La Vista. Ibig sabihin, ano yung nandun sa man cave? Kaya ganun mga kapatid, marami pong meron ba siyang hammer? Merong hammer yung anak niya, si JR, yung kanyang junior. Merong hammer yon. Brad JR Badong, isa ka sa alas. Hindi po ako alas, mga kapatid. Ano lang po ako. Ang turing nga po nila sa akin, aso. Sabi nga po nung pamilya na dating naging caretaker dun sa isang property nila, mas mahal pa nila yung mga aso nila. Yung mga aso nila, mga mineral water pa yung pinapainom. Samantalang kaming mga kapatid sa iglesia na pinakikinabangan nila, gusto nila, yung iinumin namin, sasalukin namin sa balon. Ganyan po kawalang yang si Betrason. Pero with all fairness naman, yung pong tatay ni Brad Daniel, ni Daniel Rason, kahit papaano mabait po yun. Kahit papaano mabait po yun, mga kapatid. Nakita ko kasi. Kaya kung tumutulong po yun, patago. Patago po yung tumulong. Kasi pag nalaman ito ng kanyang asawa, naku, matinding away po yun.
Ano property ang nasa pangalan ng MCGI? Alam ko po merong mga property na nakapangalan sa MCGI sa Brazil. Yung pong ano po doon, yung building na nandoon yung broadcast center sa Brazil, yung Farm 1, Farm 2, Farm 3. 6 po kasi yung farm sa Brazil eh. So, hindi ko na po alam. Basta meron po akong mga alam na farm na nakapangalan sa iglesia. At, di ba, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na yung pong convention center nakapangalan sa iglesia. Kaya, nako mga kapatid, ayoko na lang din pong magsalita pa ng ibang mga information. Basta, yun lang po ang masasabi ko ngayon. Mag-imbestiga po kayo kung totoo ba yung mga sinasabi ko o nagsisinungaling lang ako. Ganun lang naman po eh. Hindi patunayan mo, Daniel Rason, kung nagsisinungaling ako. Sabi nga nung kapatid, si Brad Ronnie Keypoint de Rosario. Sabi nga ni Brad Ronnie Keypoint de Rosario, kung nagsisinungaling ka, brother, dapat bigyan ka ng pagkakataong magsalita. Harapan. Via online. Maririnig ng buong kapatiran. Pero hindi po yan gagawin ni Daniel Rason. Bakit? Mapapahiya po siya, mga kapatid. Mapapahiya siya. Sino papalit kay KDR sa pagiging pinuno? Hindi ko po alam. Ayan po, magkakaroon na po sila ng power struggle niyan pagka namatay si Daniel Rason, mga kapatid. Magkakaroon na po sila ng power struggle. Siyempre, yung royal family, hindi sila papayag na sila lang ang tinubos. Hindi sila papayag na sila lang ang maliligtas. Joke lang po yun. Ano po yun eh. Sinasabi ni laging piniplay dati sa pasalamat. So, hindi sila papayag na ilalabas nila yung liderato ng iglesia outside their family. Pero hindi wag silang magpaka-kampante dahil merong mga KNP diyan na nagnanasang maging leader. Yan si Baking, yan si Reyes, yan nakupuin na. Kaya yung Baking na yan at saka yung Resty Reyes na yan, kampun po yan ni Satanas, mga kapatid. Kampun po yan ni Satanas. Maniwala po kayo sa akin. Pagka nalaman po ninyo kung gaano kadaming pera ang binubulsa ng mga yan, malulula po kayo, mga kapatid. Malulula po kayo. Sa sobrang daming pera, nawala yung calculator ko. Sa sobrang daming pera, may ko-compute lang po ako kung gaano kadaming pera doon sa isang lokal. Hindi pa po lahat ng pera yun times. Ang pera sa isang lokal pa lang po is ang pera po dun sa isang lokal pa lang is 22,400,000 pesos sa isang particular na tulungan pa lang. Isang lokal pa lang po yun. 22,400,000 pesos. Napakarami pong lokal sa abroad, mga kapatid. Isang lokal pa lang po yun na ang pera doon sa isang particular na tulungan ay 22,400,000 pesos. Kaya ganyan po karaming pera ng iglesia, mga kapatid. Huwag po kayong maniniwala na, tingnan po ninyo, imbes na mangaral si nagpapa-concert. Di bali sana kung libre lang yung concert. Di okay lang, magpa-concert kayo, libre. Pero hindi binabayaran ng mga kapatid, ng mahihirap na mga kapatid. Kayo ba, royal family, bumibili ba kayo ng ticket? Hindi kayo bumibili ng ticket.
meron kayong complimentary ticket, yung royal family. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, yung mga kapatid na isang kahig, isang tuka, nagpa-participate, samantalang kayo, hindi kayo nagpa-participate when it comes to the tickets of the concerts. Ask ko lang bro, ginagamit ba talaga ni KDR ang pera ng iglesia para gawing negosyo personal? Oo! Di ka ba naniniwala dun? May idea po kayo kung anong mangyayari sa UNTV building? Magiging operational ba yun? Same sa MCG Hospital? Hindi ko po alam kasi ang pagkakaalam ko po, ilang contractor na po ang pumalpak. Nakailang palit na po sila ng kontraktor. May katotohanan po ba na yung Salonga daw ang nanalo sa election para gawing vice kaysa kay KDR kung di ako nagkakamali 1997 or 1998? Ata naganap ang halalan si KDR Salonga at Brad Danny Navales ata ang pinagpipilian. Ang alam ko po, dalawa lang po ang pinagpilian nun. Si KDR at si Salonga dahil kailangan ipinanganak sa loob ng iglesia. Si Danny Navales hindi naman po siya pinanganak sa loob ng iglesia, mga kapatid. Yung dalawa lang po na yon ang namanggagawa ang pinanganak sa loob ng iglesia. Palagay ko nga po itong si Salonga ang nanalo kasi po mga kapatid, mas magaling po siya magteksto kaysa kay at saka mas po siya, mas masikay po siya when it comes to evangelization sa pangangaral. Kaya ayun, ginawa ng maraming kwento. JR Badong, we will go to Senate inquiry. We need more 3 alas. Ay naku, marami pong alas dyan. Maraming alas. Maraming alas. Sana lumantad na po yung mga alas. Bro, paano mo po nalaman na 22 million ang pumapasok na pera sa isang lokal? Paano ko nalaman? Sa akin na lang po muna yon. Kasi hindi, yung mga ganyang mga information, hindi po basta-basta inilalabas. Isang lokal pa lang po yun at sa isang particular na tulungan pa lang po yun. Brad JR, salamat sa mga information na na-share nyo sa amin ngayon gabi. Very informative po. Na-validate lahat ng duda ko noon pa. At may bonus pa galing sa inyo. Salamat bro, keep it up. Saludo kami sa iyo. Wala pang presyo, ticket nila. Si Sid mabait ba? Oo, si Sid mabait. Mabait po yun, lalo na nung bata po siya. Masarap pong alagaan si Sid. Napaka-jolly po nung bata na yon. 2,500 daw. Buti ko, suspendido ko, never ako kumagat sa patiket. Senrisa one more time. Yon. Muli, nananawagan po tayo sa mga opisyal ng gobyerno na imbestigahan itong samahan na Members Church of God International o MCGI sa pamumuno ni Daniel Rason. Sa lahat po ng mga magigiting na mga politician na nangunguna, umuugit sa bansang Pilipinas, kung papaanong inimbestigan nyo po yung iglesia ni Kibuloy at yung samahan nung Senyor Aguila, ganun din po imbestigan nyo po itong iglesyang pinangungunahan ni Daniel Rason. Ask ko lang sa aral na usapan, ano pong mga aral ni KDR na tinututulan nyo? Ang dami ko pong binasa kanina, brother. Kasi lalo tayong haba pagka inulit ko po. Ang dami ko pong binasang talata. Mateo 6:1 hanggang 2 lang. Patay na siya. Kap pa lang ni Arlene Razon, 20K na. Mas marami daw nakakatandang kapatid ang gusto si Salonga. Palagay ko nga po. Pero wala pa po kasi ako nun. Naanib lang po ako 2001. Yung Mamblack, una yan. Isama mo na din si Robert Naboa, AP ng Singapore.
may sariling HDB na sa Singapore at nakapagpa-renovate pa. Nirereklamo ng mga dating officers yung spending habit of out of this world. Bumili ng lapel worth 15,000 Singapore dollar. Tapos TV na ang presyo ay almost 10,000 Singapore dollar. Confirmed yan. Di yan paninira dahil mismong mga kasamahan niya ang nagkwento. Kwentahin po natin mga kapatid kung magkano po yung 15,000 na lapel. 15,000, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid, yung Singapore dollar is 43. Yan. Ang presyo po nung lapel pa lang ni Robert Noboa, 645,000 pesos. Tumataginting na 645,000. Lapel lang po niya ni Robert Noboa. Tapos yung TV niya, magkano yung TV niya? 10,000 sabi nung kapatid 10,000 times 43. Kung 43 yung palitan ng Singapore dollar is ibig sabihin 430,000 pesos. Yung TV po niya. TV po niya yun Siguro sa bahay kasi TV po niya Hindi naman sinabing sa lokal. Mabait na maluho. Jolly talaga si Sid. Ano po kasi, in fairness po kasi, yung pong bata si Sid, meron po yung negosyo mga kapatid. Meron po yung negosyo. Alin po yung isa sa negosyo niya? Yung pong isa sa negosyo niya, yung milk tea. Sa akin po galing yon. Yung pagmi-milk tea niya. Yung pong mga gamit ko doon sa dati kong tindahan, ibinenta ko po sa kay Sid. Inutang po niya yon, binayaran niya po paunti-unti. Cover up ng deacon namin, fake lang daw yung bag ni Lengleng. Di daw po totoong libo-libo daw po yung presyo ng bag niya. Totoo po ba? Hindi po yon, hindi po magbabag yun ng fake. Kasi kukutsain po siya ng mga nasa alta sosyedad. Kuys, maari po ba akong magtanong in private? Ayoko munang sumagot ng tanong in private nang hindi ko nakaka-video call. Kaya madalahira ang ina ni Daniel kasi takot mawala ang yaman. No wonder ng demonyo, etc. Yun lang po mga kapatid siguro hanggang ngayon. Debating walang kibuan, soplax na po si KDR. Oo, saan ka debating walang kibuan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sa aban nyo, mga iskriba at mga pariseo. Ay naku mga kapatid ko. Basahin natin, Mateo. Sabi po ng Biblia, sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena at ng anis at ng komino at inyong pinapabayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay sa kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapwat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro
at ng pinggan, datapwat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Ikaw, bulag na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Yun po ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ito pong si Daniel Rason na to, kalaban siya ng Panginoong Jesucristo eh. Paano ka makikipagdebate ng walang kibuan? Paano mo masasabi sa mga Pariseo, mga eskriba na mapagpaimbabaw sila, pakakainin mo ng lugaw? Saan mo kinuha yung logic na yon? Kaya ganun, mga kapatid. Hanggang dyan lang po muna siguro ngayon, mga kapatid. Kanina pa po ako iingi. Puputok na po yung pantog ko, tsaka parang may naririnig na po ako sa labas na mga tao. Hanggang dyan lang po, mga kapatid, at muli, salamat po sa Diyos. At magsuri po kayo, magsuri kayo. Tandaan po natin, sabi ng Biblia, sabi po ng Panginoong Jesucristo, ito po'y istorya sa banal na kasulatan, nung magkita ang Panginoong Jesucristo at yung babaeng Samaritana na umiigib doon sa balon ni Jacob. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, sasambahin ng mga tunay na mananamba sa Diyos. Sasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya, mga kapatid, hindi po pwedeng sambahin ng mga tunay na mananamba sa Diyos ang Diyos sa kasinungalingan. Yan po ang tinuturo ngayon ni Daniel Rason eh. Kasinungalingan. Kaya po ganun, mga kapatid. Hindi ko na po babasahin ng ibang mga comments kasi ihing-ihi na po ako, mga kapatid. Muli po, alam ko anong oras na po dyan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12 na po dyan ng gabi. At hanggang sa muli po, mga kapatid, ingatan nawa po kayo at magandang gabi. Magandang umaga, magandang hapon, magandang araw, anumang oras dumarating at mapapakinggan po ninyo itong video na to. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa tunay na Kristo at tunay na Diyos.